So therefore, dili mawagtang imong sala. Walay preno. Apan, kung imong gitugyan sa Dios, matud pa ni Apostol Pablo, kanang imong mga sala, imong ipalansang dito sa cross sa Kalbaryo. That means nga kung ang usa ka tawo nga gilansang na dito sa cross, dili na siya pwedeng makapamuhi. Gibitay naman nimo uban kang Kristo. So that means na pag humana na after 3 days, gilubong si Jesus Christ dito mga igsoon, imong sala gilubong po dito kuna ganin na atay baptism, because that is symbolized of burial mana. So bini kung wala na to nagibuhat mga igsoon, wala na to gilubong ang atong sala, kung kanang sala magpabilin gyapon na siya, mo padayon na siya, dili na siya maka manang bisaon sa nimo wa na ko gidinay si Jesus, pero sa imong kasing-kasing, sa imuhang huna-huna, sa imuhang buhat, naagyapoy iniquity, naagyapoy ashamed. Igsoon. Ashamed means the workers of iniquity will be ashamed. Let us see Lucas kapitulo 13:26. Ato nang tawon mga igsoon. Lucas kapitulo 13. Ang sa gisulti bersikulo 26 mo lukso sa bersikulo 27. Unya musugod kamo sa pag-ingon, ngano nangaon og nag-inom kami sa imong atubangan og nagtudlo ikaw sa among kadalanan. Apan siya muingon, sultihan ko kamo, wala ako mahibalo kung taga-diin kamo. Pahawa kamo gikan kanako, kamong tanan nga tigbuhat og dautan. Mao diay ni sila ang mga kinaiya nga ikaulaw diha sa Dios. Di ba? Unsay gisulti nato ganiha? Ang bukang bibig sa Ginoo, kung ang usa ka tawo nagpadayon, wala lang taman sa pagpaminaw ingnon sa Dios hangtod sa katapusan, kay gitawag ta aron magpadayon dili sa pagsibog. So kung makapadayon ta, ingnon ta sa Dios, welcome thy good and faithful servant. Apan kon mga igsoon sa dimension din ni Jesus Christ, matud pa ni Dr. Lucas, ang gitawag dinhi a workers of iniquity, mao kini sila ang gi-mention dinhi sa Lucas kapitulo 13:26 hangtod bersikulo 27. So mao na mga igsoon sa kinabuhi diri sa kalibutan, samtang nagpaabot ta sa glorious appearing of Jesus Christ, we need to identify asa ang ato ang posisyon. Asa ang atong posisyon kay balikan sa Dios ang mga taong matinud-anon. Dili ang mga taong tapulan, dili ang taong dili matinud-anon. Kay dili panalanginan sa Dios, dili balikan sa Ginoo ang taong tapulan nga mo-worship sa Dios. Apan ang balikan sa Dios, mga taong kugihan o matinud-anon. Amen. Palakpakan natin si Lord. That's why dili tayo kaulaw sa Ginoo. Kaning gisulti sa Dios, katuning mga tao nga many times nakadungog sa pulong sa Ginoo, dayon niingon sila, na? Murison out, di ba ang tao murison out? Mingon siya. Bersikulo 26. Reason out isa sa katao. Unya musugod kamo sa pag-ingon. Mingon si Jesus, musugod kamo sa pag-ingon. This is the time of judgment. Di ba? Unsay gisulti sa Romans chapter 14 verse 12? We are accountable. So, kita matag-usa ka nato, manubag ta. So, nining panahon na mga igsoon, gidirect sa Dios, nining panahon na mga igsoon, mo reason out ta sa atong reason kay ganahan kitang musulod sa kingharian sa langit. Pero unsa may judge ni Jesus? Dili man ta judge. Na? Wala ako mahibalo kung taga-diin ka. Unya musugod kamo sa pag-ingon, nangaon og nag-inom kami sa imong atubangan. Naa ka. Right? Ngano man gidinay ka na, ngano man wala ka kailan na mo naamang ka. Nagsimba ko every Sunday.
Perfect pagani kog attendance. Right? Apan nganong diingon si Jesus? Ingon si Jesus. Nangaon og nanginom kami sa imong atubangan og nagtudlo ikaw sa among kadalanan. Nag-teach si Jesus Christ. Apan siya mo ingon, sultihan ko kamo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahawa kamo gikan kanako kamong tanan nga tigbuhat og dautan. That means literal nga dautan na gyud ta kaayo. Kana bang ni compromise ta unsa itong gibati that leads us to sin. Nakuha na to? Iniquities, bunga. Naglisod kayo mga igsoon, nagtuot ang atong problema, kanang wa tay bugas sa atong panudlanan. Nagtuot ang eskwela na sunod bulan, opening na sa klase, labi na itong mo college na. Kung wa kay kwarta, maroon na imong problema. Pinaka problema mga igsoon, kung kining sala or iniquities, dili ni siya mapasaylo mga igsoon. Muabot ang Mr. Kamatayon, ingnon yung kas Ginoo sa Lucas Kapitulo 13, 26. Muni may tabo sa mong kinabuhi. Damingon ka nga, asa man ko nga nakadungog. Kani-kani, mas worse nakadungog na sila sa pulos Ginoo. Amen. Nakadungog na nangaon pag yun. We are eating together. We have fellowship. Eating together. Lord's Supper. Mag-Lord's Supper kanit taron. Observe rin ninyo na mga igsoon niya. Mudapit na atong wala kang padayon. Ato abang na-evaluate, na-analyze. Amen. Munang ayog ibaylo mga igsoon ang imong nakatunan. Hello. Ayog ibali wala ang imong nakatunan nga ma-erase ra, nga hantod nga ma-amnesia na ta. And very dangerous. Baling pagkalisura mga igsoon. Mo magid ni ang purpose sa Ginoo, tudloan ta. Kay ngano ang tawo nga kumpleto sa pagtudlo. Ang uban mga wala, pero ang uban magpabili. O usa ka anak igsoon. Palapaki si Lord mga igsoon. Tungod kay ang Dios, mo na siya tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma musulti man gina. Pero kung imo lang ipasagdaan ang imuhang anak, bisag dili mao yang gibuhat, wa ka may gugma niya. No? Wa jud ka may gugma niya. Padayon ta mga igsoon. Next, ikaduha nga workers. Not ashamed. Kani siya, not ashamed when suffer as a Christian. Kani bisag biay-biayon ka, bro, asa na mo karon? Wala mo lagi tag kuan. Spooting man lagi. Simba karon. Lapo na kas langit ana, suffering na. Amen. Dadala kag Bible, basa kag Bible. Kana maka-endure ka ani mga igsoon, bisag yagutaon ka. Ato na kung basahon sa 1 Peter. Unang Pedro, Kapitulo 4. Okay, 1 Peter, chapter 4, verse 16. Apan kung aduna may paangtuson tungod sa iyang pagkakristuhan, nandili niya kini pagkaulaw. Tinuno kinahanglan maghimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. Kinsa imong pasalamatan kung ikaw mga igsoon pakaulawan? Si Jesus. Kaya nga naman, lahi ka sa uban, hindi na ka taga-kalibutan, attractive ka sa uban. Pero kung unsay gibuhat sa kalibutan mo po imong gibuhat, dili na siya gitawag nimo naakabilong sa ashamed. Alright? Apan kung aduna may mag-antos tungod sa iyang pagkakristohanon. No? Pero kung nag-antos ta dili tungod sa pagkakristohanon, that is belong gyapon ta dito sa ashamed. Last time mga igsoon nag-isgot ta kabahin sa unsa ganito? Sa list o ang greatest. So karon na nagyapon ta ang pulong sa Ginoo balik-balik lagi sa, di ba? Balik-balik lagi yun. Pareho sa kahulugan, pero lahi-lahi of turn. Not ashamed when suffer as Christian. Take note dunay duha ka klaseng Christian. Christian sa pagtuo pero wala sa buhat. Pero adunay mga Christian na nituo pero nibuhat.
Kay unsaon man mawala ang imong pagkakristohanon kung tamandas otok wa ka gibuhat. According to James, faith without work is dead. That's why let us work out our salvation. Trabahoon gyud nato ni kining atong pag-ari sa church, mao ni siya produkto sa kaluwasan. Ni arita diri tungod kay gusto tang maluwas. Ni arita diri tungod kay giluwas na tas Ginoo. Amen. Di ba? Nay usa ka kanta ana, no? Mga sakop, mga banay ni Jacob, mga banay ni Abraham, no? Mga taong mga niluwas. Mga taong mga niluwas sa Ginoo. Okay? Mo ni sila. Hallelujah. Not ashamed before God in judgment. Alright, another. Sa gitawag nato 1 John, unang Juan, 1 John chapter 2, kapitulo 2, versikulo 28. Sa gisulti diha. 1 John chapter 2, verse 28. Hallelujah. See? Ipasigarbo kita di as Bible sa pulong sa Ginoo. Gitawag kang anak. Tanawa. Kung tinuod kang anak, paminaw. O karon mga anak ko, pabilin kamo diha kaniya. Asa ta magpabilin? Diha kang Jesus. Pabilin kamo diha kaniya aron nga sa dihang ipadayag na unya siya. That means sa pagbalik niya, makabaton kita og pagsalig og dili maulaw kaniya inig-abot niya. Mao nang mga igsoon nga kung magkahibalag ta, kanang tawo gani nga muli kay maulaw na. Nakarelate mo? Nagilikayan na mo? Amen. Ano man kay dunay kaulaw. Dili ta maulaw sa pagsukat sa Ginoo because we are faithful to Him. Muna tinuod. Munang aron dili ka maulaw, inanay mo tapad. Aron di ka maulaw, pabilin og padayon. Amen. Pabilin og padayon. That means kung magpabilin ka, kaning pabilin og padayon, usara na ka term pagmatinud-anon. Bunga na sa imong pagkamatinud-anon. Pabilin diha kang Kristo mga igsoon. Okay, next. Rightly divide the word of truth. Mo ni say last. Okay. Kana siya. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed. Kanang red mo na siya last nga hotong. Rightly dividing the word of truth. Unsa may gipasabot diha mga igsoon? Mingutang rightly dividing the word of truth. It implies that God's word can be wrongly divided. Dili yun na siya ma-divide mga igsoon. We cannot divide. Right? Okay? The devil and tempting Christ, no, implies that God's word can be wrongly divided. Devil and tempting Christ. Diba si Jesus gitintal siya sa yawa. Maninintal ko ding yawa, igsoon. Alright? O sige, gisulti diha sa Matthew chapter 4 verse 6. Matthew chapter 4 verse 6. O sige, gisulti. Oh. Yes. Mo na siya mga temptasyon mga igsoon. Apan si Jesus nagpadala ba? Nawa siya nagpadala. Apan unsa yang gibuhat? Iyang gi-rebuke si Satan. Pahawa Satanas, simbaha ang imong Ginoo ug siya lamang ang alagari. Mo na nahitabo sa sunod nga bersikulo. Mo nang na ako naa kay Kristo mga igsoon, mo abot ang tentasyon, i-rebuke na. No? I-rebuke kay naman there is power in rebuking. Na dunay gahom labi na kung imong gamiton ang ngalan sa Ginoo sa walay katapusan. Right? So atong basahon mga igsoon ang ikaduhang Pedro. Okay, this is our conclusion.
2 Peter chapter 3. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 14 hangtod sa versikulo 18. Chapter 3:14. Busa mga hinigugma, kay nagpaabot man kamo niining mga butanga, paningkamuti, paningkamuti gayud nga makaplagan kamo diha sa kalinaw. Right? Paningkamutan gyud nato. Ngano man, naay times mabot nato ang atong mga weaknesses. Ug tungod sa atong mga weakness, mga igsoon, mawala ta or sahay kapuyon ta. But kung imuhang gitugyan sa Dios ang imong kaluya, ang Dios kusgan para nimo. When we are weak, God is so strong. Kung kita ganoyon ta sa itong kahinaan, mga igsoon, na ay Dios na willing mo fill up sa imong weakness para nga di ka magpabilin nga mahuyang, but kusgan ka sama sa agila. Mga igsoon, kabalo ko na kung di mo maka-worship sa Dios, doon na gina siya'y hinungdan. And this is our prayers, that one day the Lord will speak to you. Usaan na kadlaw makigsulti ang Dios nimo, aron dinhing dapita tubagon sa Dios ang imong mga pangutana. O sa diyan tubagon sa Dios ang imong mga pangutana, doon na kay rason nganong ikaw mo padayon. Igsoon, daghan na tang mga kasinatian sa kinabuhi. Labi na kung many times na ta nagkauban, but usara gyud mga igsoon ang gusto sa Dios na buhaton nimo. Matod pa sa 2 Peter chapter 3 verse 14 hangtod sa 18. Isipan ninyo nga kaluwasan ang pagkamay ng tuson sa Ginoo. Mausab ang atong hinigugmang igsuon nga si Pablo. Nagsulat siya kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Nagsulti may tungod diini sumala sa iyang gihimo diha sa tanan niyang mga sulat. Sa maong mga sulat, dihay mga butang nga lisod sabton, nga sa mga walay kahibalo o sa mga libog gituis sama sa gibuhat. Sama sa gibuhat usab nila sa uban kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Meaning, kung ang usa ka tawo mga igsoon taman la sa pagpaminaw, moabot ang panahon kalaglagan ang mahimong resulta niini. Apan kung tug-anan ko ikaw karon mga igsoon sa imong nahimutangan diha, kung ato lang isurrender sa Dios ang tanan, despite sa atong kahuyangon, the Lord is so strong to you. Magmatinud-anon siya nimo despite of everything. Ang buot lang mga igsoon, ang calling sa Dios. Wa ta niya tawga aron musibog. Aron gitawag ta niya mga igsoon aron magpadayon.